Record this. Okay. So, discussion na agad ha kasi pag nag-inquiries pa ako, wala tayong time eh. May mauubos tapos ma-delay tayo, no? So, para kasabay niyo yung Joshua. So, yesterday we have discussed binary fission, budding, formation of buds, and fragmentation. Today we will discuss only two types, no? Pero yung isang type, marami siyang uri. Okay? So first ay the spore formation. Okay? When we say spores, they are powder-like. Para silang powder, no? Also known as sporogenesis or sporulation. This is common among fungi and simple plants like moss and ferns. Okay? So common siya sa mga mushroom, sa mga kamag-anak ng mushroom, no? Sa mga amag. Okay? And sa mga simple plants, no? Sa mga sinaunang plants. Ito kasi sila yung mga sinaunang plants, no? Spores were held together by sporangium. So, merong isang part, yung organism, na parang pouch, nandun yung mga spores. Bubukas yung pouch, tapos mare-release yung mga spores, no? This will release spores and will germinate into new individuals, no? Pag bumukas na yung spores, yung sporangium, magre-release ng spores. Pag nag-release ng spores, yung mga spores, they act para silang seeds. Okay? Para silang mga buto ng halaman. Pero hindi sila buto ha. Kasi yung mga organism na ganito yung reproduction, hindi na nila kailangan ma-pollinate. 'Di ba yung mga buto kailangan pa ma-pollinate, the pollen grains tapos mapunta sa ovules ng ovary. No, pag na-pollinate, doon magkakaroon ng fruits. Yung fruits may buto, no? Ganun po ang sa buto ng halaman. Pero sa spore formation, bawat halaman nagpo-produce na ng sporangium. Sa loob ng sporangium, may spores na. No, hindi na kailangan ng ibang partner. Hindi na kailangan ng partner para ma-reproduce, mag-pollinate, no? So yung spores, kapag kumalat yon, usually it is easily dispersed by the air kasi powder nga lang siya, mabilis siyang hanginin, no? At pag yung spores na yon nagland somewhere that they could gain nutrients, no? Pwede silang magkaroon ng makakuha ng sustansya, they will germinate, tutubo sila, no? Into new individual. Okay? Confetti react nga kung naintindihan si spore formation. Confetti react. Yan, very good. Okay? I just know na nakikinig kayo, no? Very good po. So, ganun po ang spore formation. Ganun po ang nangyayari sa mga amag sa tinapay, no? So, di ba yung tinapay, if it's not sealed properly, exposed to the external environment, okay? Ano mangyayari? Dadapo yung mga spores. Tutubo yung amag. Bakit tumubo? Because it absorbs the nutrients na meron sa tinapay. Okay? Inabsorb niya na yung nutrients na galing sa tinapay. Kaya dumami na yung amag, no? Also, yung mga amag, pag nagkaroon na ng amag yung pagkain, no? You dispose the whole, for example, the whole loaf, yung buong tinapay. Yung, di ba yung tinapay, yung gardenia, for example. Yung first slice lang yung nagkaroon. Ang gagawin ng iba, eto lang tatapon natin. Yung iba makakain pa. No, no, itapon na po lahat. Why? Because of the hyphae. Hypha nakalagay, no? Some references ang nakalagay po, ang pangalan po niya, hyphae. Ganyan. Okay? So, yung mga yan po, no? Sila yung root system, sila yung ugat. Okay? Kung sila yung ugat, kumakalat po yan
kunyari sa tinapay, kumakalat na yan sa kaloob-looban ng tinapay na hindi natin nakikita kasi nasa loob sila. And also, maliliit. They are not visible to our eyes. Okay? So, hindi na natin nakikita. Kaya po, pag ganun, ang tinapay nyo mag-amag, may parteng may amag, itapon na po lahat. No? Kaysa magkaroon kayo ng risk na sumakit pa yung tiyan, magkaroon ng infection. Okay? Tapos ano po, na-inhale pa, na-inhale mo pa yung, nahinga mo pa yung spores, no? May mga spores na masama sa lungs. Kasi di ba nga powder-like sila, maliliit na powder. Pag nakapasok sila sa lungs, pwede niyang i-infect yung lungs. So, pag ganun po, tapon na agad, no? So, ganun po ang spore formation or sporogenesis. Okay? Question. Question. So, sporogenesis. Soriano, pasuyo po ulit ng attendance sa time ko. Okay po, Chair. Thank you. Sisend ko na po sa inyo. Thank you po. Okay, question po sa spore formation. Oh, I hope naintindihan nyo po. Oh, kung may question, mag-chat lang po or mag-open mic. Okay? Next type, no, the last type is, example muna. Yan, mushroom. Ganun po yung itsura ng mushroom. Hindi natin nakikita, but they respond using their pores. Ganyan po sila magparami. Hindi na natin nakikita yan. Kasi maliliit. So, yung mushroom sa ilalim nun, punong-puno yun ng pores. Pag pinindot mo yun, ibabaw nun, may powder na lalabas. Yun yung spores niya. Excuse me, wait lang. Okay? So, next po, another example is yung ferns. Okay? Yung ferns po, mga sinauna po silang mga halaman. No, hindi pa sila marunong mag-develop ng buto. Okay? So, in response, no, para po sila magkaroon ng another generation ng fern, no? Ayan po, parang itlog ng insekto na sa ilalim ng kanilang mga dahon. Nandun po yung mga spores na kapag tumubo po or kapag napunta sa environment that they can absorb nutrients, no? Mabubuhay po. Yan po yung mga spores nila, no? Okay. Next. Next type or the last type is the vegetative propagation. Okay? From the word vegetative, it means mga vegetables, mga halaman. Okay? Propagation means to propagate para lumaki, dumami, no? So this is the most common asexual method for plants, no? Vegetative propagation. And it's also called natural vegetative propagation. Why natural? Natural in a sense na it does not need human to intervene. Hindi na kailangan ng tao para po mangyari to, no? Without the intervention of the humans, pwede po siyang mangyari naturally, natural na nangyayari, no? Okay? Pag kasi nangialam na yung tao, artificial na yun, no? Example, ng vegetative propagation na nakialam yung tao, yung grafting. Alam niyo yung grafting? Yung kukuha ng branch ng halaman, tapos isusugatan yung katawan, yung trunk, papasok doon, magkakaugat. Tapos pwede mo nang kunin yun, tatanim mo. No, yun po, syempre, naturally, hindi naman masusugatan yung halaman, tapos itatanim sa loob. Walang ganon. It is with the intervention, it happens with the intervention of the human. Okay? So, hindi na po yun natural. Okay? So, sabi po dito, no, the roots, the stem, and the leaves of the plants are used to propagate new plant, similar to the parent's genetics structure.
Okay, ginagamit po yung iba't ibang parte ng plants para magparami. So, meron po tayong 6 types ng mga vegetative propagation na nasa slide, no? Actually, mas marami pa yan. Excuse me, talaga. Okay? Marami pa po yang different types ng vegetative propagation. 6 lang po yung kinuha natin, no? Okay? So, ano po yung 6 na yon? So, the first type is the rhizomes. Ay, sorry. Okay, rhizomes, no? Rhizomes are modified stems, okay, mga stem that grows horizontally. Okay, ang tubo nila pahiga. Kung ito yung lupa, ito yung halaman, tutubo yung stem nila pahiga dito. Tapos, along the surface of or beneath the ground. Pwedeng nasa sa lupa mismo siya, nasa ibabaw or nasa ilalim. Tapos, yung stem na yan, they are swollen. Okay? Lumaki siya. O, 'di ba? For example, itong stem na 'to, o ito stem 'to, pero hindi siya lumaki, 'no? Sa rhizomes, lumalaki yung stem, tumataba yung stem. Okay, example, bamboo and ginger. Okay? So si bamboo, ganyan po, nagpaparami, pati si ginger. Okay? So, in ginger, pwede rin siya magkaroon ng bud formation. Bud. Okay? Because, hindi po lahat ng organism ay pare-pareho. Okay? They could, may mga organisms na more than one yung reproduction type. Okay, kagaya niyan, 'di ba? Yung luya, hindi naman natin may nakita na ba kayong buto ng luya? Wait lang, excuse me. May nakita na ba kayong buto ng luya? 'Di ba wala pa naman, no? So kasi paano sila dumami, no? Through rhizomes or through buds, bud formation. Ayan. No? Ayun yung sinasabi ko po na hindi lahat ng organism isa lang ang type of reproduction. Kagaya nitong luya, pwedeng may bud formation sila. Okay? Pwede mo yung tanggalin, tapos itanim mo. No? Again, ang rhizomes po, modified stems that grows horizontally. Tubo niya pahiga. Tapos yung stem namamaga. Okay? Next, runners. Okay? Runners, from the word run, no, yung kanyang stem parang tumatakbo. Palayo dun sa parent plant. Okay? Specialized stems. Stem din sila. No? Pag sabi natin specialized, ibig sabihin may ibang function. Di ba ang function ng stem, pataas dapat yung tayo. Yung specialized stem, iba yung ginagawa. Pahiga rin. Parang rhizome, pero hindi namamaga yung stem. Okay? At dun sa paghaba ng stem, they develop into a new plant of the same kind. Okay? Sa dulo no, sa bawat segment nun, may nabubuong mga plant. Magkakaroon yan ng sariling ugat, tapos pwede mo siyang itanim. Okay? Ganun po ang runners. Example, strawberries and silverweed. Okay? Sabi, they develop into a new plant of a same kind. Of course, kung ang parent plant mo ay strawberry, strawberry to ha, kung ang parent mo ay strawberry, yung mga plant na na-develop, itong mga plantlet, strawberry rin yan. Alangang mangga yan, di ba? Okay? So, strawberry din siya. Kagaya lang siya ng parent plant. Okay? So, ano pinagkaiba ni rhizomes at runners? Si rhizomes, namaga yung stem. Si runners, nagkaroon ng maliit na plant yung stem. Okay? Yun po yung pinagkaiba nila. Next. Okay? Bulbs and tubers. Okay?
O, ito, halos pare-pareho sila kasi sa rhizomes, eh, no? Pag sabi natin bulbs, they are swollen part of the stem. Ayun, pareho sila ng ano, ng rhizomes, no? Surrounded by plump and layered leaves that provide nourishment. So, meron silang nakapalibot na mga dahon. No? Example, onions, tulips, and shallots. Okay? Ano yung pinagkaiba nila sa rhizome? Rhizomes, they grow horizontally. Pahiga. No? And bulbs, hindi sila, they are surrounded by leaves. Yung rhizomes, walang leaves. Walang dahon na nakapalibot. Sa bulbs, meron. So, ano po yung shallots? Ganun po rin. Yes, yung shallots parang onion na maliit. Okay? So, ganun rin po, no? From stem, pero yung bulbs mayroong mga leaves na nakapalibot. Yung leaves na yon sila yung nagsusupply ng nutrients. Yung rhizomes, wala pong dahon na nakapalibot. No, wala po. At um, ang grow ang growth ng rhizomes ay horizontally. Okay? Next. Ito, Wala. isa pa to. Nahihirapan siya. Nahihirapan siya. Isa pa tong nakakalito. No? Yung tubers. Okay? Tubers is almost also similar to bulbs and rhizomes, no? They emerge O, di ba masakit? from stem or O, roots. hindi Nanggagaling yan. sila nanggagaling sila sa stem or roots sa katawan ng halaman or sa ugat, no? They usually came from rhizomes but they can grow in different direction, no? Yung iba sa kanila, parang rhizomes, but they can grow in different direction. Ang rhizome kasi pahiga lang. No, pwede sa lang patayo. Okay? So examples are yam and potatoes. So paano po yung tubers? Okay? For example, yung buong patatas, pwede mo yung itanim. Di ba wala naman silang buto? Pwede mo yung itanim. Okay? Pag tinanim mo yon, may mga buds na maliliit doon. Yung mga buds na yun, magiging halaman, magiging parent plant. Now, yung mga stem or yung ugat nung halaman na yon, no? Magpo-produce, magiging swollen din, no? Magiging swollen parang bulbs pero walang nakapalibot na dahon. Okay? So pag naging swollen yon, no? Yun na po yung tubers. No, they can grow patayo, pagilid or pahiga. Okay? Kung makikita niyo po sa picture, yung lumang tuber, o yung pinagmulan, nandyan pa rin, no? So, pwede pa rin siyang ma-harvest. Pwede pa rin siya kainin. Okay? Ganun po ang pinagkaiba nila. No? Ito, it can grow in different direction. Rhizomes only horizontally. Tubers are surrounded by leaves. Okay? Next. Excuse me. Next ay, ano to? Yan. Corms and plantlets. Last na po ito. No, corms and plantlets. Mag-start tayo kay corm. Okay? Si corm, solid and large underground stem surrounded by papery leaves comprised of layers. Okay? Parang ano naman siya, rhizome, sir, nakakalito na. Okay? Rhizomes, tandaan nyo, horizontal. Ito hindi horizontal. No? Yung tubers, it can came from rhizomes and it can grow in different direction. Okay? Yung bulbs and corms almost similar. Okay? Sabi sa corm, solid and large underground stem, no? Solid, matigas. Surrounded by papery leaves, parang parang papel na mga dahon. Okay? Example, taro and gabi and also garlic, no?
Yung garlic, para rin siya, corms din siya, para surrounded siya ng parang papel ng mga dahon. Okay? Yung sa bulbs, no? Dahon lang, specialized leaves. Hindi sila parang papel. Okay? Yung sa corms, para silang papel. No? Yan. So, ito po yung itsura ng corm. No? Yung ilalim na part, yun yung luma, yun yung pinagkunan, yun yung parent. No? Eventually, yung sustansya niya, ibibigay niya na rin sa anak. Okay? So, yung etong corm, meron siyang nababalot siya ng mga parang papel na dahon. Okay? Yun yung pinagkaiba nila. Tapos, this is also solid. Okay? Yung bulbs, para silang fleshy. Para silang fruits. Pag kinagat mo, fleshy sila. Okay? Pag corms, solid. Matigas. Okay? Lastly, the plantlets. Okay? Plants Plantlets are miniature structure that arise from leaf margins and develop roots. Okay? So, pag sabi natin leaf margin, for example, this is the leaf. Okay? Yung leaf margin po, yun yun, yung nasa gilid. Okay? Yan po yung leaf margin. Yan po, dyan po tumutubo yung mga plantlets. Okay? Yung mga plantlets po, tumutubo sila sa pagitan ng mga dahon. Ito, may mga sila dyan. Para sila sa rated teeth, parang ngipin ng kutsilyo pag ganun-ganun, lagari. Okay? Yung space dito, yan po ang tinutubuan ng plantlets. Plantlets ay maliliit na halaman na nagkakaroon ng ugat, no? Ayun, no? Eventually, it will drop from the mother leaf. Ito yung mother leaf, siya yung, tawag dito, parent, no? Mahuhulog na lang siya. Pag nahulog siya, meron na yung ugat. Okay? Siyempre, sa siya mahuhulog sa lupa, dadabi na siya agad. Okay? Examples are katakataka. Okay? So, yun po ang anim na type ng vegetative propagation. Do you have any questions? Okay, pag walang question, heart react. Heart react. Okay, very good. So, walang question. Tomorrow, okay, kagaya ng sa ng